Kakaharapin ngayon ng Gilas Pilipinas ang isang do-or-die game laban sa Iraq, matapos ang mabagsik na pagkatalo sa New Zealand. Binaha ng mga tagahanga ang social media ng magkahalong reaksyon, pinuri ng ilan ang 37 puntos na pagsisikap ni Brownlee at ang huli na laban ng koponan, habang ang iba ay pinuna ang mabagal na pagsisimula, mahinang depensa, at kaduda-dod ang officiating. Marami ang nagturo ng mga umuulit na issue tulad ng masamang unang quarter, magastos na turnover, at kakulangan ng mga show otters at big man. Sa kabila ng pagkabigo, ang mga taga-suporta ay nananatiling umaasa para sa isang bounce back na panalo laban sa Iraq. Dahil sa ikalawang talo na sinapit ng Gilas, ay tuluyan nang nawala ang pag-asa nila na makamit ang pagiging numero 1 sa Group D, upang makaabant agad ng quarter-finals. Ngayon ay kinakailangan ng maipanalo ang kanilang huling laro sa group phase kontra sa Iraq, kung gusto nilang makapasok ng playoffs. Ginawa ng Gilas ang lahat ng kanilang makakaya para makuha ang unang panalo, sa pangunguna ni Magic Brownlee, at pagsabog ng laro ni Ramos sa second half, ay nakabakalik sila sa laban matapos na matambakan ng 18 puntos ng New Zealand sa first half. Ngunit pagkatapos nilang makadikit sa huling 3 minuto ng laban, ay isinarado ng Tall Blacks ang laro ng isang 9-4 run upang pigilan ang comeback ng Gilas. Hinulaan ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn ang isang malaking bounce back game para sa kanyang koponan laban sa New Zealand. At ginawa nila, maliban na ito ay hindi sapat. Naghatid ng mas malakas na performance ang Nationals kumpara sa kanilang unang laro, ngunit naubusan ng lakas sa mga huling sandali, na nasagap ang nakakatusok na napagkatalo sa New Zealand sa FIBA Asia Cup sa King Abdullah Sports City, sa Jeddah, Saudi Arabia. Nakatuon si Cohn sa must-win Iraq game, pagkatapos ng panibagong talo, na natiling optimistiko si Tim Cohn sa kabila ng ikalawang sunod na pagkatalo ng Gilas Pilipinas. Ang koponan ngayon ay nahaharap sa isang do-or-die match laban sa Iraq, na ang matatalo ay nahaharap sa maagang pag-aalis. Inamin ni Cohn na hindi inaasahan ang mga pagkatalo ngunit iginiit na hindi pa tapos ang torneo. Hinimok niya ang koponan na manatiling nakatutok, patuloy na lumaban, at maging handa para sa susunod na laro. Dapat manalo ang Gilas Pilipinas laban sa Iraq sa Sabado, para manatiling buhay sa FIBA Asia Cup. Parehong 0-2 ang dalawang koponan, at ang mananalo ay uusad sa isang qualification game para sa quarter-finals. Kung mananalo ang Gilas, makakaharap nila ang powerhouse Australia sa susunod na round. Pero kung matalo, tapos na ang tournament run nila. Big sulot sa mamang ito, siya talaga ang bumubuhay sa Gilas, kaya hindi magawang makalayo ng New Zealand. Hindi na ito bumabata pero yung performance niya parang prime JB pa rin. Talagang inilalaban niya ang Pilipinas hanggang dulo, hindi siya apektado sa kung ano ang anong status at ilan ang lamang ng kalaban. Kinapos man pero kitang-kita natin sa kanya ang willingness na tulungan ang bansa at manalo. Sa ngayon, kinakailangan lang talaga niya ng tulong mula sa mga local players. Dahil yan talaga ang naging isang problema kagabi kaya natalo tayo. Kung maraming locals ang mag-step up, paniguradong malaki ang tiyansa na manalo ang Gilas Pilipinas. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.